Alright, magandang araw po sa inyo. Hindi po sana ako samahan muli sa pagtalakay sa mga bagong kaganapan sa nangyayari sa atin. Alam na po natin na hinatulan na si Alice Guo ng paghahabang buhay na pagkakakulong dahil sa kanyang um, naging partisipasyon doon sa Pogo, saan siya nakasuhan ng qualified human trafficking. At siya nga ay ngayon ay nahatulang guilty at ikukulong o nakakulong na siya ngayon at ililipat na sa correctional. Alam ko, nagre-request na siya, nagpasa siya ng motion para manatili siya muna doon sa Pasig bago siya ilipat doon sa Mandaluyong. Ngayon, yan, pag-usapan natin yan. Pero sa ngayon, busy-busy ang ating mga otoridad na tukuyin, alamin at arestuhin ang iba pang mga sangkot na nasa listahan ng kasong yan. No? Unang-una na dyan si Harry Roque, na alam naman natin na sa Netherlands, pero inaayos pa ng gobyerno paano madadakip yan. Ganon din si Cassandra Ong. Yan po yung Porac Pampanga Lucky South Operator. Yan. Ang huling alam mo dyan ay nasa Japan daw siya noong June. Yan. Kasi po yan, nasa kustodiya po yan ng Kongreso. Kaya dapat magpaliwanag ang Kongreso dyan eh. Pero yan ay pinalabas dahil nung mga panahon na yon, yung panahon na bago magpalit, lumipat yung 19 Congress to 28 Congress, no? Bago magpalit, wala pa kasi yung wala pang formal na kaso diyan na nakasampa. Wala pa siyang kaya malaya pa rin siyang nakalabas ng bansa. Bagamat sa DOJ nasa siya, immigration lookout, no? Immigration lookout order, pero wala siyang final complaint kasi kaya nakalabas pa rin yan no? Pero ngayon niya hinahabol yan at inahanap kung nasan yan para dakipin, arestuhin at panagutan niya itong pangyaring to, sagutin itong mga kinakaharap niyang pogo issues, kasi ito naman nung si Cassandra, malaki yung naging partisipasyon yan. Hindi lamang po sa pondo, kundi sa pagpapatakbo, tulad din ng isa pang hinahanap nila ngayon, si Ronaldin Baterna. Yan, hinahanap din ho yan. Ngayon po yung si Roque, ang alam po natin dyan, nagre-request na o nag-request na ng yellow notice sa Interpol. Yung yellow notice po, para po, ang pwede lang po maigbigay ng Interpol pag yellow notice ay yung lokasyon kung saan siya pwede makuha, mahuli, yun lang. Pero hindi pa yan yung red notice, yellow notice pa lang yan, pero malaking improvement yan kung nakakuha nga yan. Yan kasi ang nag-aasikaso ngayon yan, yung dating former PNP chief na si Benjamin Acorda Jr. No? Yan. Pero itong mga to, naging pahayag din to ng PAOK, yung PAOCC, no? Si Winston Scasio, yung spokesperson nila. Yan. Tinutugis nila yung mga yan para panagutin, humarap sa korte. Alam mo, si Harry Roque, katapang-tapang magsasalita niyan dun sa kanyang Facebook o YouTube o kung saan man ang ginagamit niyang mga paraan para makapagpadala ng kanyang mensahe. Pero hindi ho niya inaharap ang mga pananagutan niya. Wala po siya sa korte, wala siya sa Pilipinas. Kumbaga, binabaliwala niya ang due process. Yan. Nakakalungkot isipin na sa mga ganitong eskandalo, nakakawala itong mga to. Bagamat nahatulan itong si Alice Guo, malinaw na may ginagawang hakbang ang gobyerno para matuldukan ng mga panloloong ganito. Pero hindi pa po dyan ang disappointment natin. May mas nakaka-disappoint pa po. Kasi po, yung mga files sa DPWH, sa opisina ni noong Undersecretary Cabral, nawawala ho. So nawawala yung mga files na sa pagkakaalam ho natin, yun ang pinakamaraming files na magkokonekta sa DPWH. Yan. Kasi yung opisinang yun, nandun po yung planning services. Maraming information po doon tungkol sa DPWH budget. Nawawala na ho yun.
yan malaking problema pa rin ho yan. Dapat po talaga yan alamin nila paano nila makukuha. At siguro dapat yan ipatawag si Cabral no? Alam mo ho natin yan, pinatawag yan sa Senado noon Pero dapat yan ipatawag ulit o di ho natin makumpirma pa kung ano nang takbo ng kaso pero hindi yan dapat palagpasin kasi napakalaking coincidences ito. Pati mismo mga files, kung natatandaan ninyo, nagkaroon pa ng sunog sa isang DPWH office. Bagamat sinasabi nila na hindi ito konektado doon sa mga files na nawawala doon sa opisina ni Undersecretary Cabral, importante pa rin pumatukoy kung nasan yung mga yon dahil andun po yung planning services nila So maraming information yun. Napakadaming information. So itong mga pangyayaring ito sa atin, ang mga nagpapa-busy sa mga utak ng mga tao at nagpapakaba paano aandar ang bawat araw ng Pilipino kung ang mga sangkot sa mga krimen na to hindi lang basta alibay, harap-harapan na pinapakitang hindi sila natatakot sa batas. Ano? Si Roque nakakapag-post pa ng kung ano-ano. Si Cassandra Ong naman ay nagtatago. Ganon din naman yung Ronaldin Baterna. Hindi malaman kung nasaan. Pero kung nakakasampahan agad ng kaso yan, hindi makakalabas ng bansa yan kung magkakaroon na mapupunta yan sa watch list. Ano? Pero ang pagkakaalam po natin dito kay Roque, maaari pong matanggal na po ang kanyang passport. At kapag makancel po ang passport niyan, pag lumabas po yan na pumunta sa ibang bansa, magre-register po yung information niya, red notice yun doon po maaano yan. Kaya kung nasan siya ngayon, malamang doon niya mag-stay. No? Yan si Harry Roque. Marami din kasing mga nangyari sa 19th Congress na bago itawid sa 28th Congress. Ito lang naman po punot dulo niyan Yung 19th Congress na kung ano-anong kabalbalan na nangyari, flood control at kung ano ang pondong isinalpak na iniimbestigahan ngayon ng 28th Congress, dapat lang matuldukan. Kailangan lang maintindihan nasaan na at ano nangyari, sino masangkot. Yan lang naman ho yan. Hanggang dito po muna. Maraming po salamat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment. At mamaya po pag-usapan muna natin yung tungkol naman kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Marami pong salamat.